May nagsabi sa ating mga scholar na ang kanyang hatol ay babatuhin hanggang mamatay. Babatuhin hanggang mamatay. Yung rajm bil hijara, ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar. Babatuhin sila hanggang mamatay. Rajm. حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لصدري يزداد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at samakan niya sa kanyang huling sugo at propeta ang na si Muhammad ng kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid ay tatalakay natin ngayon sa napapanahong issue ang tungkol sa kaparusahan ng bakla sa Islam o sa batas ng Islam. Kung titingnan niyo mga kapatid, ang pamagat na sinulat ko ay bakla lang at hindi nasama ang tumboy. Okay? Nakalagay dyan, bakla, walang tumboy. Dahil nabanggit ang parusa sa bakla lamang. At sila yung tinatawag na kapag sila ay nag-asawa ng kapwa lalaki o kaya ang nagustuhan niya ay kapwa niya lalaki, yun ang tinatawag sa libro ng mga fuqaha na liwat. Yun namang babae na ang gusto niya ay kapwa niya babae, ang tawag sa kanila ay sihak. So, mas magaan ang sa babae kaysa sa lalaki. O sabihin natin na mas mabigat ang gawain ng bakla kaysa sa babae. Yung sa babae, inuulit ko, ang tawag sa kanila sa libro ng mga fuqaha ay as-sihak. At ang bakla naman ay ang liwat. May mga uri ang bakla. May bakla na talagang ganun siya magsalita. Maaaring mapagkamalan siyang bakla kasi kung maglakad ay parang babae, maaari pati boses niya ay malambot. Malambot ang boses, malambot maglakad, malambot gumalaw, pero lalaki naman manamit. Maaaring may alam din sa Islam, pero ganun talaga siya gumalaw, ganun siya magsalita. So, walang problema dito, kasi hindi niya sinasadya yun. Maaaring mapagkamalan ito na siya ay bakla dahil sa kanyang mga galaw, sa kanyang pananalita, pero sa pananamit ay wala naman. At wala namang ebidensya na siya talaga ay bakla. Kundi yun lang yung galaw niya, yung salita niya, mahina, mahinhin. Okay? So, hindi po natin pwedeng sabihin na siya ay bakla. Okay? So, ilalabas natin yun. Ilalabas natin yun. Maaari din na babae, akala mo ay tomboy. Actually, ako na-experience ko na yan eh. Nung time na ako ay tumutulong pa sa isang sasakyan, dump truck nga para kumuha ng grava o ng bato. Akala ko lalaki yung kasama namin. Yung pala babae kasi yung magsalita akala mo talagang boses lalaki. So hindi mo akalain na siya ay babae talaga. So hindi natin masabi na siya ay tomboy kasi talagang yung salita niya ganun talaga nung pinanganak siya. Pupunta tayo sa pangalawa na bakla o tomboy. Kasi ang gusto natin talakayin dito yung parusa. Pero karagdagang kaalaman na rin to. Yung bakla sa pananamit at tomboy sa pananamit. Itong dalawang to, parehong isinumpayan.
Okay, pero hindi binanggit ang kanilang kaparusahan. Parehong isinumpa yung bakla sa pananamit o yung tumboy sa pananamit o tinatawag na sila ay mukhannath. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rijal al-mutashabbihina bin-nisa wan nisa al-mutashabbihati bir-rijal. So, isinumpa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag sinabing isinumpa ng Propeta, isinumpa na rin sila ng Allah. Dahil sa kanilang pananamit, yung lalaki, ang damit niya, palda, nakabra, nakapante, damit babae. Tapos nakasuot ng, sabihin natin na yung shoulder bag ng babae. Talagang babae lahat, talagang ginaya niya. Marami sa atin ngayon, ganyan. Mapa sa ating mga kapatid. Minsan nagsasala pa. Minsan makikita mo, maaaring may magsala pa na bakla. Pero sa pananamit. Pero babae, naka-wig pa, tapos naka-lipstick. Marami siyang mga gagamitin sa kanyang mukha, mga laman ng kanyang bag ay pambabae. So, yun yung bakla sa pananamit. So, ito yung isinumpa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga kasumpa-sumpa. Ganon din yung tumboy. Naka-pantalon, naka-t-shirt, tapos lalaking pananalita. Ito yung tumboy. Itong parehong dalawang to ay sinumpayan sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasumpa-sumpa sila sa batas ng Islam. Pero hindi nabanggit ang kanilang parusa. Okay? Hindi nabanggit ang kanilang parusa pag ganung bakla. Pag ganung bakla at tumboy. So, hindi sila yung tinutukoy natin dito ngayon. Pero anong dapat sa kanila pag ganun sila? Yung pananamit niya babae, tapos yung mga kagamitan niya pambabae. As in, ginagaya talaga yung mga babae. Ganun din yung tumboy, ginagaya yung mga lalaki. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, palabasin ninyo sila sa bahay nyo. Yan ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, hindi naman ganun kabigat yung ipaparusa sa kanila, kundi ayon sa hadith na naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi mukhannathin qad khudiba yadayhi wa rijlayhi. Mayroon dinala sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang bakla na siya ay naglagay ng yung pampaganda sa mukha, yung nilalagay sa mata, nilagayan sa kanilang mata. Yung ginagamit na espesyal sa mga babae. Faqila ya Rasulullah, hada yatashabbahu bin nisa. Ya Rasulullah, itong lalaking to ay ginagaya niya yung babae. Ginagaya niya yung babae, sabi nung sahaba na dala-dala yung lalaki na ito na bakla. Fanafahu ila al-baqiya. So pinalayas ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinalayas niya sa lugar nila sa Madina. Iqaban lahu fi makani ghurbatin wa wahshatin, upang sa ganun hindi siya magaya ng iba, na magbakla na rin yung iba dahil sa kanya. Kaya pinalayas na lang siya. Sinabi sa kanya, faqila ala taqtulhu, hindi ba dapat patayin na lang yan? Faqala, ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inni nuhitu an qatlil musallin. Pinagbawalan ako, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, patayin na nagsasala. Ibig sabihin, ang bakla, nagsasala rin pala. So, normal mga kapatid na may bakla talaga sa lugar ninyo na magsasala sa masjid. Pero, hindi sila kabilang sa tatalakay natin ngayon, kundi yung mga taong yun ay kasumpa-sumpa, pero ang dapat sa kanila, pag ganun ang ugali nila, may bakla at may tumboy, palayasin sa bahay. Totoo talaga yung mga paniniwala ng mga matatanda na yung upuan huhugasan, pero siyempre hindi naman yun ang nabanggit, kundi ang nabanggit ay palayasin sila. Ayon sa ibang hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, akhrijuhum min buyutikum, palayasin ninyo sila sa loob ng inyong bahay. Yan ang kanilang yan ang dapat sa kanila. Fa akhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulana. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagpalayas na din siya ng bakla sa loob ng kanyang sa isang loob ng bahay, at si Umar nagpalayas na ng tumboy sa loob ng bahay. So, hindi binanggit ang kanilang parusa, kundi palayasin sila sa lugar nang sa ganun, hindi sila tularan ng mga ibang lalaki na magbakla na rin. Kasi meron mga ganyan. May kakilala ako dati, tapos lalaki, pagkalipas ng ilang taon, nakita kami, bakla na. Sabi ko, ano nangyari dito? Ba't bakla na?
siguro dahil naglantaran na rin, nagsilabasan na rin yung mga bakla, so gumaya na rin. Kung wala lang naman yung mga bakla, hindi naman lalantad yan eh. So, ang kanyang kaparusahan, sinumpa sila ng Allah, sinumpa sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, palalayasin sila sa lugar para hindi sila gayahin, tularan ng mga ibang lalaki at babae na magtumboy at magbakla na rin sila. So, dadako tayo ngayon sa totoong bakla. Sino yon? Yung gusto niyang pakasalan, kapwa niya lalaki. Gusto niyang pakasalan, kapwa niya babae. So, sa babae, hindi natin matatalakay dito dahil hindi binanggit ang kanilang kaparusahan. Yung sihak, yung tomboy, hindi binanggit ang kanilang kaparusahan. Bakit? Pasensya na kayo kung mababanggit ko. Kasi kamay lang ang ginagamit nila eh. Hindi sila gumagamit ng kanilang ari, kagaya ng sa lalaki, na pwedeng tawaging zina, kasi ipapasok niya yung sa kanya. Sa babae, babae sa babae, walang mangyayaring yung pagtatalik na ginagawa ng lalaki sa babae. So, nakadepende ito sa imam, sa pinuno ng lugar, kung ano ang ipaparusa sa kanila. Ta'aziran. Pag sinabing ta'azir, ayon sa nakikita ng pinuno, ano ang dapat sa kanila pag sa tomboy. Napatunayan, halimbawa, nakita sila na naghahalikan yung babae sa babae. Nakapatong yung babae sa kapwa niya babae. Natagpuan sila. So, hindi binanggit ang kanilang kaparusahan. Nakadepende po yan sa imam, ano ang ipaparusa sa kanila. Ang problema, kapag lalaki sa lalaki at natagpuan, nakapatong yung kapwa niya lalaki, waliyadu billah, pag ganito ang matagpuan, napakabigat. Actually, ang tinatalakay po natin mga kapatid, hindi pa naman ito may pwedeng implement sa Pilipinas. Ito lang po yung, gusto ko lang po talakay, na ito ay yung batas ng Islam. Kung sakali sila ay natagpuan na nakapatong ang bawat isa, nagtatalik sila, kapwa lalaki, at ipinasok ng lalaki yung kanya sa kanyang likuran, so ito yung mas mabigat kaysa sa zina o pangangalo niya. Anong kanilang kaparusahan? Ito yung gusto nating talakayin dito ngayon, yung mga bakla na yan. Ano bang parusa ng mga bakla na yan na ganun ang kanilang ginagawa? So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita nyo sila, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na nakapatong sa bawat isa, ibig sabihin, inasawa yung lalaki, yung kapwa niya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Marawahu Ibn Abbas, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtuluhu o faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita nyo yung lalaki na to, na kapwa lalaki, na ginawa nila ay katulad ng ginagawa ng mga kaum ni Lot, yung mga tao ni Lot alaihi salam, na nakapatong, natagpuan sila at ebidensyahan talaga sila na gumagawa ng ganito, patayin nyo ang bakla na yan at saka yung kasama niya. Yun ang hatol ng Islam sa kanila. Maliban sa dalawa, ang hindi mahatulan ng kamatayan, kung yung pinatulan ng bakla na kasama niya ay wala pa sa tamang gulang, bata pa lang. Ibig sabihin, hindi pa siya balig. O kaya ay napilitan. Napilitan kasi yung bakla malaki walang magawa yung lalaki na kasama niya, pwedeng bata pa lang. O kaya ay natutukan ng baril. So, hindi sila pwedeng hatulan ng pagkamatayan. Ito ay sa batas ng Islam. Ngayon, anong kamatayan? Nagkasundo ang mga sahaba na ang hatol nila, kapag ganito ang kanilang gawain, na natagpuan sila, nagtatalik, lalaki sa lalaki, wala billah, na pagkasunduan ito ng mga sahaba na talagang hahatulan sila ng kamatayan. Pero nagkaroon ng opinyon ang iba, o nagkaroon ng opinyon ng mga scholar natin, anong uri ng pagpatay ang ihahatol sa kanila. So may mga opinyon ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Halos pinaghiwalay pa nila yung may asawa at walang asawa. Kung tutuusin, hindi na po importante yun kasi pariho lang po yan. May asawa man o walang asawa, pariho silang hahatulan ng kamatayan. May nagsabi sa ating mga scholar na ang kanyang hatol ay babatuhin hanggang mamatay. Babatuhin hanggang mamatay. Yung rajm bil hijara, ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar. Babatuhin sila hanggang mamatay, rajm. So yan yung unang pananaw
ng ibang mga scholar natin. Pangalawang pananaw na sinabi ng ating mga scholar, kung saan nangyari yung pangyayari na yun na natagpuan silang dalawa, hahanapin nung imam ang pinakamataas na lugar sa lugar na yan at doon siya ihuhulog. Katulad daw ng ginawa sa panahon ni Lot na tinaas yung kanilang lugar at ibinagsak. Ihuhulog siya sa taas ng, sa pinakataas ng bundok o pinakataas ng 10 floor ng building na yan, doon siya ihuhulog at susundan ng bato hanggat mamatay. Ganun kabigat. O kaya ay dadaganan ng padir. Subhanallah, ganun yung mga opinion ng ating mga scholar. Dadaganan yung padir, babagsak sa kanya. Mayroon din sa ating mga scholar na nagsabi na sunugin. At itong pananaw ni Abu Bakar radiyallahu anhu at ni Ali radiyallahu anhu na ipinagutos ni Abu Bakar na kung sino man ang gumagawa ng ganun, na nakikipagtalik sa kapwa niya kapwa niya lalaki, wala dubillah, ay sunugin at itong inutos niya kay Khalid bin Walid. So napakabigat mga kapatid, napakabigat, napakadumi ng ganitong gawain kasi hindi ito tanggap ng ating magandang pag-iisip at ang ating likas na paniniwala. Pati non-Muslim, pati mga kababayan natin mga hindi Muslim, hindi nila ito matanggap na ganito gagawin yung ganitong bagay. Napakabigat ng kanilang kaparusahan. So ibig sabihin, nakalipin din sa imam kung anong pagbabasihan niya. Maaring sunugin yan sila, maaring batuhin sila hanggang mamatay, maaring ihulog sila mula sa pinakataas na building o pinakamataas na lugar hanggat mamatay at susundan sila ng bato. Oo. So, napakabigat ng kanilang kaparusahan. Bakit? Ang tanong, bakit sa bakla ang may pinakamabigat na parusa kaysa sa tumboy? Kasi ang bakla, gagamitin niya ang ari niya, ipapasok niya sa puwit ng lalaki, ng kapwa niya. O kaya ay transgender. Tinanggal niya yung kanyang tapos nagtalik sila na parehas silang lalaki, wala dubil na. Napakabigat. So, ito ay nakakadiri. Hindi katanggap-tanggap sa ating komunidad. Kaya nga binaliktad ng Allah yung lugar ni Lot alayhi salam dahil ganito ang kanilang gawain. Hindi naman nabanggit yung mga babae sa panahon ni Lot, pero nagkaroon ng opinion ng mga ulama, maaring kaya naman sila nadamay na rin sa pagbaliktad ng lugar dahil may tumboy rin. O kaya dahil hindi na rin sila naniwala kay Lot alayhi salam. So yun mga kapatid, payuhan ninyo ang sinumang kakilala ninyo o kamag-anak sa abot ng inyong makakaya na huwag silang ganun. Normal na maging malambot pananalita, sa lakad, pero huwag magdamit babae. Lalo na pakakasalan niya kapwa niya lalaki, nagsasama lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi tayo nilikha ng Allah yung lalaki na para sa lalaki. Hindi ito matatanggap ng ating magandang pag-iisip. Ikaw na bakla, huwag mo nang pangarapin na maging babae. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Huwag niyong pangarapin na kayo maging babae. Lalaki ka na, magpakababae ka pa. Kung gusto mo magsarili ng mundo, lumabas ka sa mundong ito na ginagalawan mo. Hindi ka naman pwedeng lumabas pag-aari ito ng Allah. Napakainam ng pagkalikha sa iyo ng Allah. Ikaw lalaki, para ka sa babae. Kung ayaw mo mag-asawa, ay huwag mo naman pakasalan yung kapwa mo lalaki. Sabi ng Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Katotohanan nilikha ng Allah ang tao sa napakagandang paglikha. Sabi pa ng Allah, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ano bang naging dahilan, brother? Ano bang naging dahilan, sister? Nagpakatumboy ka, nagpakabakla ka. Bakit ka nagpasaway? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Siya yung lumikha sa'yo. Pinaganda ang paghugis sa mukha mo, sa sukat mo, pero pasaway ka pa rin, nagbakla ka pa rin, nagtumboy ka pa rin, hindi mo matanggap, subhanallah, hindi mo matanggap yung Diyos na lumikha sa'yo. Sino ka para malaki na ikaw ay magbakla o magtumboy? Hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoon mo. Ikaw ang dapat sisihin sa sarili mo kasi nilikha ka ng Allah, nilikha ka ng Allah na isang lalaki at isang babae, tapos pakakasalan mo kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Kaya nga napakabigat ng kanilang kaparusahan. Inuulit ko, mas mabigat ang kanilang kaparusahan kaysa sa pangangalunya. Kasumpa-sumpa pa sila. Kaya habang may pagkakataon pa kayo mga bakla, kayo mga tumboy na
lalong-lalo na kapatid din natin sila sa Islam, hindi pa naman sila nakalabas sa Islam, ay magbalik loob kayo sa Allah. Sa mga kapatid nating mga bakla, mga tumboy sa Islam, matatawag pa naman natin silang kapatid natin kasi hindi pa naman sila lumabas sa Islam, ay magbalik loob kayo sa Allah. Bago pa dumating ang time, pagkakataon, na bigla ka namatay sa kalagayan na yan. So, napakabigat na kaparusahan. So hanggang doon na lamang mga kapatid, naway nakapagbigay aral ito sa atin. Kung hindi naman sila maituwid, hindi natin sila mapayuhan at ayaw nila makinig, walang obligado sa atin kundi may parating lamang. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على